Alam mo, Mr. Generoso, kaya kita nakumbida ngayong gabi na to. Gusto kong malaman kung sa aking napaka-kitid na pangunawa. At I'm sure marami sa ating mga Pilipino na hindi naman po talagang politically inclined, ika nga. Paano nyo kami mapapaniwala na ito ay ikabubuti ng buhay namin, na madadagdagan ng negosyo ko, madadagdagan ng mga trabaho natin, magiging mas maayos ito at mababawasan ang mga problema natin. Ito ang gusto nating mangyari. Yes. Tama po ba? Well, unang-una, ang layunin ng federalismo ay hindi lang politika. It's more economic. Kasi pag tiningnan natin ang economic development ng ating bansa, concentrated lang sa tatlong region, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, where the center of power emanates. Nandyan lahat eh. Ngayon nga lang sipin mo ang national government gagastos ng 1.8 trillion pesos para isolve ang traffic sa Metro Manila. You cannot solve traffic in Metro Manila that way. The only way to solve traffic in Metro Manila is we go federal system so that what? You can create opportunities in the other region. You can create economic activities in the other regions. Doon pupunta ang budget ng gobyerno, imbes na nakakonsentrate dito, then eventually, people in Metro Manila who come from the provinces, mag-iisa-isang uuwi na sa kanilang probinsya at yung mga nasa probinsya, hindi na magsisiksikan dito sa Metro Manila. Okay, ina-assume ko, Mr. Generoso, na pinayagan na tayo, pwede nagpalit na tayo ng konstitusyon. Ano ngayon kung sakasakali ang mga mangyayari? Paano ba? May prerequisite pa po ba? Well, we will enter into a transition phase, which is not short. It's going to be long. In our estimate, the transition would take about 12 to 15 years. Kasi i-establish natin yung regional governments one by one. Yung transfer ng power, hindi naman biglang ibubuhos mo yan. Kasi natuto na tayo sa local government. Nag-devolve ang national government ng trabaho sa LGUs, biglaan, hindi handa yung LGUs, ano nangyari? Sumabog. Until now, yung mga LGUs hindi kaya gawing trabaho. So what we're going to do is there's going to be a plan. And then it's going to take a percentage of the job, the powers and functions and the taxes to be transferred every year, every year, every year. First 4 years, probably 30%. Another 4 years, another 30%. The next year, another 40%. 12 to 15 years ang transition. Hindi ito bigla ang mangyayari. Alam ko, yun na nga. Kasi nung sinasabi nung iba na critics, we're not ready. Hindi naman ito madalian eh. Hindi naman ito biglaan eh. At saka yung sinasabi na we're not ready for it, when will we be ready? Precisely the system that we have now, ang unitary system will not make us ready for a federal system. So, ang tanong is, when are we going to be ready? We should be ready now. Pero ano mangyayari dun sa transition period na yun? Ito ba, magkakaroon na kaagad ng botohan ng isa lang ang mamamahala sa isang rehiyon? Yes. Ganyan, Mag-e-elect tayo. kaagad. In other words, halimbawa, pinayagan na tayo, the next year na election, ito na ang sistemang i-elect natin. Tama? Mag-e-elect ka doon, yes. Mag-e-elect ka doon ng regional Ano government. yung 12 to 15 years sa transition po? Yun yung pagta-transfer ng powers and functions and money doon from the national government to the regional government. Kasi this is what will happen. Okay? Let's say Region 5, Bicol. Lahat ng national government offices operating in Region 5, ililipat mo ngayon kay regional government. DPWH, DOH, DOLE, etc. Okay. Paano mangyayari yan? May regional office ngayon, si national government, si DPWH. Lahat yan nagre-report kay secretary dyan sa Intramuros. Lahat yan dyan kumukuha ng order kay secretary. Lahat yan dyan kumukuha ng pera. Lahat yan dyan nagpapa-approve. We will cut that off one by one. Si regional director office niya, ililipat mo kay regional governor. Siya na ngayon ang supervisor niya, si regional governor. Bakit hindi kayang gawin na isang taon yan? Di ba kaya naman natin ilipat na kaagad yung mga powers na yan? Hindi pwedeng biglain mo yan kasi baka sumabog tayo. Kasi malaking bagay yan. We're talking of billions, tens and hundreds of billions. In fact, ang total pera na mapupunta sa regional governments at the start, the first year, is estimated at 1.3 trillion pesos. Alam mo, bago tayo mag-figure sa ganito. Okay, pero ito yun Sir Ding kaming mga mamamayan
na ang aming kaalaman dito ay kung hindi kita in-interview ngayon, hindi ko naman talaga tunay na malalaman ang kalahatan yan. Meron lang akong konting nalalaman doon sa mga federal form of government. No? Pero hindi ko talaga alam kung paano mangyayari sa atin. Tapos kung sasabihin pa natin sa kanila na 12 hanggang 25 taon, o 15 taon. 12 to 15 75 years old na ako noon, boss. Baka nga 77 years old na You know ako. how long it took America to establish their federal system? Before they can even write a constitution, it took them 2 years from the Declaration of Independence. This is going to be a very noble cause. Yeah. So And, this is something that you will do yes. for the future of our children. Yes, Ito yung this is not sinasabi for mo. us. Ito okay. ay para dun sa mga susunod na henerasyon eh. Okay. Hindi na tayo makikinabang dito, but tayo ang magtatayo. ng Okay, you're an pundasyon. advertising man. Yeah. Okay? And you should know how to encourage us to say yes right away if this is really very important for you. Do you have any banner for this? Sige nga, tignan ko kung halimbawa, advertising muna tayo, balik tayo sa advertising. How will you sell that to me now? Ano ang banner ad mo masasabi sa akin na eto, bilin mo na tong idea natin, ikauunlad natin to at saka sa bansa. Because marami nang nagbenta sa akin ng ikauunlad ng Pilipinas. Meron ako iniisip na 3 linya. Sige, okay, isa. Ang unang linya is personal. Okay, parinig nga. Federalismo, para sa'yo to. Bakit para sa'yo? So, kukuha ko ng magsasaka. Isang ad ko, magsasaka. Okay. Federalismo, para sa'yo to. Papaliwanag diyan kung paano uunlad ang buhay ni magsasaka under a federal form of government. Tendera sa palengke, para sa'yo to. Driver ng tricycle, para sa'yo to. Si lolo at si lola, para sa'yo to. Yun ang unang Yung mensahe. una, okay. Okay. O sige, I'm sure yung mga nanonood sa atin, may mga Ang pangalawang mensahe comment. ko, Teka muna, ako muna magko-comment sa una mo. Sige. Okay. Para sa iyo to, pero Chris Pomohi ka, para sa iyo to. Pero 75 years old ako talaga. kasi meron naman tong tinatawag nating low-hanging fruits. Merong immediate at merong long-term. May matitikman din akong Yes, prutas dito. yes. Merong immediate Oy, dapat yan. sinabi mo dun sa banner mo na yan. Oo, kasama yan dyan. Kaya sige, nga para okay, sa'yo. okay. O, yung pangalawang banner natin, ano naman? Pangalawa Mr. naman Generoso. ay yung Okay. pangalan mismo ng grupo namin na nagsusulong nito. Okay. Bagong sistema, bagong pag-asa. Narinig ko na yan, ha? Nakita ko na yan. Ayan ang aming pag-asa. grupo eh. Okay. Bakit bagong pag-asa? Kasi marami sa atin, maraming nawawala ng pag-asa sa sariling bayan. You have 10-15 million OFWs. Bakit sila nandun? Sabi nila, wala na kaming pag-asa makakita ng trabaho dyan sa Pilipinas. Pag ikaw, tatanungin kita, palagay mo may pag-asa pang mawala ang corruption sa gobyerno sa Pilipinas? Meron. Pag binago mo ang sistema. Siguro. Ayan, di ba? Siguro. So pag binago ang sistema, magkakaroon bagong pag-asa. Okay, ako naman naniniwala. Ako naman naniniwala. The third message is parang a call to action na Sige nga, parinig. may taya ka dito. May taya ka dito. Hindi, pero hindi yun ang ano, parang yung message may taya. Pero ang message ko is all in tayo sa federalismo. Bakit all in tayo? Kasi sabi ni Digong, federalismo ang huling baraha ng Pilipinas. Kung ito ang huling baraha, halimbawa, nagtotong itch tayo. Sabi ko, huling hirit na. Anong taya mo? Bay, todo na, di ba? Tama. So dito, dahil ito ang huling baraha, huling hirit natin para sa tunay na pagbabago, dapat sumugal tayo lahat, all in tayo sa federalismo. Alam mo, naniniwala ako, sincero ka dito, Sir Ding. Alam mo, yun lang naman na importante sa akin. If you ask me, will I bet my country to your federalist form of government or your federal form of government, because of your sincerity, Sir Ding, I will say yes. May pag-asa Salamat. tayo dito. Oo. Pero alam mo, sa totoo lang, ang federalismo hindi bago sa Pilipinas. The Philippines, before the Spaniards came, had the second federal system in the world. Next only to Greece. Ang kauna-unahang federal system ay itinayo ng tatay ni Alexander the Great, si Philip II of Macedonia. Nung inaaway siya ni Persia, ni Darius ng Persia, sabi ni Philip, naku, delikado, ubos tayo dito. So, ni-unite niya yung warring cities of Greece into what he called the Hellenic League or the League of Corinth. In the year 1257, itinatag sa Pilipinas ang pangalawang federal system sa buong mundo. The Confederacy of Madjaas sa Panay Island. O ang Kedatuan Itmadyaas. Ano yan? Yan yung sistema ng gobyerno
na binuo ng 4 na probinsya. Irong-Irong, which is now Iloilo, Capiz, Aklan, at saka Antique, which was then called Hantik-Hantik. Ang Confederacy was named after yung bundok. Nandun pa yung bundok sa Antique hanggang ngayon, Mount Majaas. Nakita ko yan nung nag-iikot ako ng Panay Island. So pinangalan nila dyan, Confederacy of Majaas. At ang namuno dyan, na unang-unang matatawag nating Datu Supremo ng Panay Island, ay yung pinakasikat na datu sa buong mundo ngayon. Si Datu Puti. Akala ng mga Tito Pilipino Suka. ay brand ng suka, toyo, Well, patis. maraming bata ngayon sasabihin. Si Datu Puti is one of the Bornean datus. Bakit nga siya puti? Hindi ko alam. Basta ang kasama niya si Hindi naman Datu Sumakwel. Mga ano yan eh. Hindi ko alam kung 10 o 12 Bornean Hindi naman datus. siya dahil sa maputi siya, ano? Hindi eh. Okay, sige. So, Okay. tayo yan. In fact, kung hindi nag-intervene ng Spain, yung mga ano natin nun, barangay, bumubuo ng bayan, bumubuo ng probinsya, they were already federating. Correct. At yun dapat ang magiging takbo ng political history natin. Unfortunately, hindi yan ang destiny Yan. natin. Kung hindi nakialam si Ang Magellan. presidente, ang sabi niya, ako ay destiny ng bansa na to. Naniniwala ka ba dyan? Na destiny ang Pilipinas ang federalism? Yes. Si Rizal mismo nagsabi eh. Doon sa essay ni Rizal na The Philippines a Century Hence, sabi niya, the best form of government for the Philippines is federalism. And it will happen in due time. Okay. Now, halos lahat ng predictions ni Rizal nangyari na. Except federalism. Baka mangyayari na yan, malapit na. Pagod na rin ang marami nating mga kababayan, Sir Ding. And I'm sure pagod ka na rin. Oo. Ikaw ay nagdaan 40 years sa napakarami ng pinagdaanan. Hindi ka naman titigil sa tingin ko sa iyong ginagawa. Dibdiban mong gagawin Tuloy-tuloy ito. Okay, itutuloy mo. Kung pakikinggan natin ang lahat ng kumukontra sa federalism mo, mukhang hindi ito matutuloy sa totoo lang. Pag nakinig ka sa kontra, but ang sabi nga nila, lahat may kumukontra lagi sa change. Naintindihan ko. Ang panawagan lang natin, naalala mo yung kanta ng asin? Yan ang Maraming kinalakihan asin na natin kanta. eh. Oh, Yung ano nun? mag-isip ka. Mag-isip ka. Yan Alam ay ko palagi ano? kong ginagamit sa Kantahin mo nga, presentation kantahin mo. ko. Pakinggan ko ang kanta mo. Mag-isip ka, kaibigan, mag-isip ka. Bigyan mo ng daan ang iyong pag... Naku, Ikaw ako pala ang una. benamano dito. Oo, alam mo kasi dahil sa importante sa amin ang pagbabago, no? Ang tema ng aming show of course is change, no? Pagbabago. So ikaw ang unang naisip namin na kumbidahin dito dahil ang iyong pinagbabago ay napakahirap gawin. Naku, talaga. Ay napakahirap gawin. Hindi ba dapat magdikta na ang mga nasa taas, ang gobyerno mismo magsabi sa atin, for example, ang presidente mismo, hindi. Kailangan na natin talaga. Total, hawak niyo naman ang Kongreso. Hindi ba kaya natin yan? O kaya lang, kaya ng kung gugustuhin ng presidente actually. Yun nga ang may isang nag-interview din sa akin eh, na nag-aakusa na diktador daw si Duterte. Sabi ko, sige, payag ako na gawin natin diktador. Basta isa lang ididikta niya. Itong system change. Kayo, okay sa inyo yun? Yan. Siguro Okay sa kailangan inyo. Siguro kailangan. It has to be something like that. But again, it's not me. I am not the Philippines. Of course. No? Thank you very much for coming, Sir Ding Generoso. Thank you. It's been Direk. our pleasure. In behalf of everyone here in the talk show, magpapasalamat po kami sa aming guest for tonight, Mr. Ding Generoso, isang adman, kasama ko nung araw, isang nagsuot din ng dilaw, at ngayon ay naghihikayat ng pagbabago sa ikabubuti ng ating bansa. Sana lang wag na napakatagal, Sir Ding. 15 years, 20 years, medyo gusto ko sanang malasap yung prutas na sinasabi yung mabababa lang ang ano, ha? Mapapabilis naman yan. Okay. Depende sa mapapagkasunduan. Marami po salamat. Salamat. Maraming Direk. maraming salamat.